Baka kasama dito si ano, si Teodoro. Bakit? Eh, alamin natin dito. Oo, mas maganda sila ang magbalita rito. Alam nyo, bakit kaya pinapasuspindi? Hindi ba matanggap o naghain pa ng o reklamo o ano? Pero sabi dito, meron daw isang senador, dating senador na yung dating pag-uusap nila na eto na, sila nang bahala magkwento. Kaya merong hinala ang ating kababayan at yung ibang senador na tumakbo na merong magic ang makina. Eh gusto niyo pakita, gusto niyo malaman kung ano yung usapin dito. Eto, pakinggan niyo. Tulog, inabot ko ako ng alas 5 kanina. Opo, opo. Saka Paulitin natin ha. na po yung tulog, inabot ko ako ng alas 5 kanina. Opo, opo. Saka ka-monitor po ng partial and unofficial result. Ano yan, di ka muna makatulog kasi makapagising mo, iba na resulta. Tama. Kaya nga po kasi kahapon, umabot na siya ng 26, biglang naging 21. Oo. Kaya minomonitor po natin. Pero anyway, lahat naman ay bumaba. Pero antayin na lang po natin ang official. Anyway, Di ba? Tama. Yan yan. Ayan. Sino pa bang mga nanalo? Sino pa bang mga kilala mo? Yung Si ano, Juan, natalo ha? Si Caloocan. Wala namang kaduda-duda yun eh. Alam mo kung sinabi mo sa akin ngayon na nanalo si Trillanes doon at nakihin ako sa puso rito, toda sa... Siyempre, senator yung kalaban eh, di ba? Kahit Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. O ayan, pinagtawanan kayo ngayon. Ha? Dati ang yayabang nyo. Ngayon, halos buong Pilipinas ay tumatawa sa inyo. O, sino-sino mga ito? Sila na naman yung mga bumibira kay BP Sara. Sabi ko sa inyo naka-apekto yan. Ha? Yung pinagagawa nyo kay BP Sara, naka-apekto. Congratulations pala doon sa mga inendorso ni BP Sara, ha? Kayo magbunyi niya kasi kayo ay panalo. At doon naman sa taga Cebu, umaapila pa. Wow, move on na ha, move on, ha? Oo, ang taong bayan boboto, hindi yan bobo. Hindi boboto ng maayos yan. Kung alam ba ng taong bayan na bobo ang iboboto, hindi. Lalong-lalo na yung mga taga Laguna, taga Maynila. Yung Maynila, may nakalusot na dalawa. Yung Marikina, may umaapila pa. Yan ang nakaka-bad trip mga kasama. Parang pinapasuspindi pa ng COMELEC itong proclamation sa Marikina. Dahil, yung isang mama hindi makapayag. Kilala nyo niya si Tinentel. Abangan natin sa ating video ha. Sa dulo, siyempre nakalike ka na ba? Mag-like ka muna at i-share mo na rin. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan i-hit yung notification bell at i-bell all nyo po para meron kayong natatanggap na notification everyday. Eto, simulan na natin. Sino-sino ba ang mga hindi pinalad? Bakit? Yan ang sinasabi natin eh. Paano kayo makakabawing yan? Sa bagay, sabi ni Aling Lorraine, marami naman daw. Hindi naman daw ganun yung ganun kalaki yung pinamigay. Tinipid daw di umano. Abangan natin sa kwento na ito. Sila lang naman ang mga nagkaisang gustong ma-impeach si Vice President Sara. Pero ngayon, tapos na ang midterm elections, mga talunan sila. Mukhang ito na ang ganti ng isang ngapi. Yan ang napapala ninyo kapag binangga ninyo ang isang Duterte. Talo sila. Goodbye na sila sa kanilang mga posisyon ngayon sa gobyerno. Ngayong luhaan, sadyang pinaiyak ni Vice President Sara. At dito natin mapapatunayan. Yan. Yung isa na yon, ang dami nyo. Mga luhaan kayo. Makakapagsalita pa ba kayo? Baka makita na lang namin sila sa kalsada at nagangawa-ngawa. At mag-rally-rally na naman. Ito,
Oo. Ayan, okay na, okay na. Ayan. Ito naman kasi, hindi naayos yung ano natin eh. Baka naman na isang araw makita na naman kayo, magwewelga-welga na naman kayo. Galit na naman kayo. Ayan kasi, dapat nagpakabait na lang kayo. Akala nyo, pag binatdikos nyo ang BP Sara Duterte at ang Tatay Digong Duterte, mananalo pa kayo? Wow! Ginamit lang kayo ng mga boss nyo. Ano kayo ngayon? Sige nga. Yak ni Vice President Sara. At dito natin mapapatunayan na talagang Vice President Sara Duterte Tama. still matters. Ayon sa post si Tio Moreno, Vice President Sara still matters. In my previous analysis, I made one thing clear. Vice President Sara Duterte's political base was never lost. It only needed to be awakened. And when she moved decisively. Yun. She ate and left no crumbs. The power struggle within Bongbong Marcos administration unleashed two calculated offensives against her. Number one, the impeachment track, aimed at disqualifying her permanently. Number two, the resignation track, designed to force her out through relentless persecution. But they underestimated her. VP Sara did not flinch, retreat, or break. Instead, she weaponized these very attacks to fortify her position for the bigger war, the 2028 presidential elections. Sila yung mga, alam niyo yung inutusan ng lulong para atakihin si BP Sara. Sino ba kasi yung boss nila? Kilala niyo sila, di ba? Ngayon, ito yung mga nagpagamit. Akala mo kung sino makapagtanong kay BP Sara. Akala mo kung sino bumatikos kay BP Sara. Ganito raw. Saan daw ginamit ang 125 million na confidential fund? Ginamit lang daw sa ilang araw. Wow! Questionin niyo yung mga sarili niyo. Saan nyo ginamit yung 777? Saan nyo ginamit ang 30-30-30? Pero, okay na tayo doon kasi wala na kayo. Hindi na kayo taga-Tamara. Ibang klase na ngayon ang sitwasyon nyo ngayon. Hindi namin alam kung saan ngayon kayo sisiksik. Saan naman kayo sisipsip. Para magkaroon ng pesto. Baka bumulong kayo kay sticker, bumulong kayo sa namumuno ngayon na kailangan nyo ng trabaho. Aba. Isa-isahin natin kung sino mga napahiya. Napahiya sa Laguna, kilala nyo naman. Mr. Tugel! Akala niya siguro hindi siya tatalunin ni Sol Aragones. At ito si Timbulot. Akala niya siguro hindi siya tatalunin ni Tutoro. Sino pa? Ito si Gwen. Ayaw bumaba. Parang nalunod sa kapangyarihan Meron pang motion. May petition pa pala, sorry. May petition wag daw i-proklama agad. Bakit? Million, ilan ba? Million mahigit ang lamang sa'yo ni Ate Pam. Tapos magpipetisyon ka pa na yung taga-kalokohan. Ano nangyari? Akala namin ang lakas-lakas mo. Sabi ng mga bulager mo, wala raw tatalo. Ilan yung bulager mo dyan yung taga-Maynila, laging labas nila. Alam mo, nagpahamak sa'yo yung yung babaeng tagapagsalita, yung nagsasalita doon nung bumisita si BP Sara sa Maynila. Lalong nasira. At yung Mindanao. Isa pang yan. Talo. Meron pa. Yung isa. Yung kalaban ni Pulong. Ano nangyari? Talo. Yung teacher. Ano nangyari? Talo. Teacher daw kuno. Yung mataba. Yung mataba. Wala. Hindi nakaporma sa tagig. Tuloy. Her strategy has been nothing short of masterful. In Manila, her quiet alliance with Isko Moreno secured a foothold. In Cebu,
she bided her time before endorsing Pambaricuatro, carefully measuring Gwen Garcia's leanings. In Davao, when the Marcos Araneta Romualdez union tried to encroach, she countered swiftly by backing her father's return to power, locking the city firmly under Duterte control. Today, VP Sara commands influence over the country's three most vote-rich areas. Yan. Cebu, 3,407,780 registered voters. Manila, 1,142,174 registered voters. Davao City, 1,006,592 registered voters. These are not just numbers. These are fortresses of political capital, anchored by a leader who holds the distinction of winning the highest vote count ever recorded in Philippine election history. Meron pa pala yung taga Pampanga, exit din. O, kilala niyo ba yung taga Pampanga? Ang dami nila, exit. Meron pa pala yung taga probinsya. Oo, wala na rin yung Tuduano. Meron pa pala. Oo, si party list. Oo, ako Bicol. Exit din. Lahat sila nag-exita na, graduate nga, ika nga. Eto, merong rito merong patutsada rito. Meron daw, ano sabi? Ano sabi dito? 19 na kandidato ang ipapasuspindi ang proklamasyon. Sorry, excuse me. Baka kasama dito si Teodoro. Bakit? Alamin natin dito. Oo, mas maganda sila ang magbalita rito. Alam nyo, bakit kaya pinapasuspindi? Hindi ba matanggap o naghain pa ng reklamo o ano? Pero sabi dito, meron daw isang dating senador, na yung dating pag-uusap nila na, eto na, sila nang bahala magkwento. Dante, yan bang mga pinasuspindi ang proklamasyon ay mga leading o talagang panalo sana sa tinatakbuhang posisyon? Magandang gabi, Monica. Alam mo, halo ito mayroon ditong nakikita natin na leading sila doon sa tali na nakuha nilang boto at mayroon din na batay sa ating nakita ay kumbaga masabi nating talo sila doon sa bilangan ng mga boto kaugnay ng ginanap na halalan kahapon. Bilang proactive measure o hakbang ng Commission on Elections o COMELEC, 19 na mga lokal na kandidato ang hindi pinayagang maiproklama kung sakaling sila ay nanalo sa ginawang halalan kahapon. Ito ay para hindi sila mawawalan ng jurisdiksyon o ang COMELEC at kapangyarihan sa mga ito. Mag-a-assume pa naman sila sa June 30, alas 12:01 Sa June 30, 12:01. And because of that, the COMELEC will still retain jurisdiction. Monica, kabilang sa pinasuspend. Suspended proclamation, Marcelino Teodoro. Christian de Guzman Sia, Fatima Sali Sali, Mayor Belzar Abubakar, Governor. Hindi natin malaman kung ano yung mga problema dito, pero problema na nila yan. So, sino pa? Bakit daw sinuspindi si Marcelino Teodoro? Ito yung asawa ata ng nanalong mayor, nakalaban ni Kimbulot. Si Marcelino, kung hindi ako nagkakamali, pa-correct na lang po ako, taga Marikina. Ito yung tumakbo ng kongresista. Nanalo yung asawa, panalo rin to. Kasi magaling naman talaga yan. Tapos, bakit hindi? Bakit ayaw ipaproklama? Ito. Pindi ang proklamasyon ay si Marcelino Teodoro na tumakbong kongresista ng 1st District ng Marikina. Si Teodoro ay nangunguna sa nakakuha ng boto kontra sa kanyang katunggali na si Senador Coco Pimentel. Ay! Tinalo. Bakit? Bakit tinalo? Siyempre. Sabi ko nga sa inyo. Kung ikaw ay pumartido sa mga Duterte, tsak mananalo ka. Hindi. Sorry Oo, kawawa naman ang mama. Tapos na ang termino sa pagkatinador. Tapos bungaba, talo.
Tapos bakit? Bakit hindi pa kailangan i-proklama? Suspende rin ng COMELEC ang proklamasyon ni Attorney Harold Respicio na nanguna naman sa vice mayoral race sa Reyna Mercedes sa Isabela. Tinuligsa naman ni Respicio ang suspension order ng komisyon. Panalo po ako sa boto pagka Vice Mayor dito sa bayan ng Reyna Mercedes dito sa Isabela, pero hinarang po ng COMELEC ang aking proklamasyon dahil daw po meron akong disqualification case dahil sa mga ibinalita ko ngayong election na ito. COMELEC, namili na po ang mga mamamayan ng Reyna Mercedes kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanila. Huwag na po tayong mas magaling pa sa kanila at i-countermand natin ang kanilang democratic mandate. Pati si Atty. Respicio panalo, pero bakit ganon? Diba? Binatikos kasi siya eh. Ano nangyari? Alam nyo, pag napatunayan na merong hocus-pocus, naalala nyo ba yung habang nagbibilangan, alas 12 ng gabi, ang bilang is 26 million. Biglang nag-down ng 21 million. Anong meron? Kaya nagulat si Senator Bongo dito sa usapin na ito. Kaya merong hinala ang ating kababayan at yung ibang senador na tumakbo na merong magic ang makina. Gusto nyo pakita, gusto nyo malaman kung ano yung usapin dito. Ito, pakinggan nyo. Tulog, inabot ko ako ng alas 5 kanina. Opo. At Ulitin natin, ha? na po yung tulog, inabot ko ako ng alas 5 kanina. Opo. At nakaka-monitor po ng partial and unofficial result. Ano yan, di ka muna makatulog kasi makapagising mo, iba na resulta. Tama. Kaya nga po kasi kahapon, umabot na siya ng 26, biglang naging 21. Kaya minomonitor po natin. Pero anyway, lahat naman ay bumaba. Pero antayin na lang po natin ang official tally. Yun. Buti na lang nakamonitor ito mga kababayan natin. Tinitignan nila yung yung monitoring eh. Nagulat sila, mga alas 10, alas 12. Biglang bumaba. Ang laki, 5 milyon ang nawawala. Nasaan na yun? Kung hindi pa napansin, wow, magic. Tuloy natin to, yung mga ilang kandidato tinalo sa eleksyon. Ito nga yung kanina. Ano nangyari? Ano na ngayon? Sa bagay, sabi ng nakararami. Congratulations nga pala kay Mayor Magalong. Panalo si Mayor Magalong. Sino pa? Yung inendorso ni BP Sara sa Quezon City, sa District 5, si Bong Suntay. Suntay ba? Tama ba? Pasensya na kayo, hindi ako familiar, pero nanalo po. Nakita nyo, di ba? Inendorso ni BP Sara yun. Inendorso ni BP Sara si Camille at si Ate Ami, nanalo rin. Inendorso ni BP Sara si Pam, nanalo rin. Diba? Yung sa mga taga Mindanao na inendorso ni BP Sara, congratulations po. At doon sa mga Dorobo, sorry mga Dorobo, pahinga muna. 3 years. Galingan nyo. Siguro alam nyo na ang gagawin nyo. Partido, dumiretso na kayo sa Duterte. Pumartido na kayo sa Duterte. Huwag kayong papartido sa mga bakulaw. Dismayo. Kilala ng taong bayan, ayaw na ng mga taong bayan sa bakulaw. At doon naman, baka nagpapalamig lang yung isa. Baka bumalik uli at pumartido sa mga Duterte. Alam nyo ba yung taga Surigao? Tahimik. Hindi ho kasi tumakbo yun, last term. Baka nagpapalamig. Baka pag siguro nakita niya na sa 2028, baka balik loob. Nako. Eto. Kung may mga wagi sa katatapos na eleksyon, ilang mga kilalang pangalan naman po sa politika ang hindi pinalad. Kabila na po dyan ang ilan sa mga kongresistang kabilang po dito sa Quad Committee ng Kamara na nag-imbestiga sa war on drugs at extrajudicial killings umano ng Duterte administration. Kontrobersiya patungkol po sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga nagbusisi po sa confidential fund at budget use ng Office of the Vice President. Talo po sina Congressman Benny Abante ng 6th District ng Maynila at si Congressman Dan Fernandez naman ng Laguna. Bigo na makapasok sa Magic 12 ng Senado si ACT Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Mababa rin po ang botong natanggap ng Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Talo rin sa pagka-alkalde sa Marikina si Congresswoman Stella Kimbo
At hindi rin po pinalad sa mayoralty race ng Caloocan City si dating Senador Antonio Trillanes IV. Di ko rin masungkit ni Governor Gwen Garcia ang boto naman ng mga taga Cebu para maibalik siya sa pwesto. Maraming artistang Ano nangyari? Yun ang problema. Oo, yan ang isang malaking problema. Pag ikaw ay natalo dahil hindi ka na mahal ng taong bayan, sa tingin nyo mga kasama, survey tayo, sa susunod pa na pagtakbo nito, mananalo pa ba ulit? O talagang sinira lang nila ang kanilang political career dahil nakitaan sila na hindi maganda nung sila ay nagkakaroon ng investigasyon patungkol dito sa sinasabing playbook. Yung playbook na yan, wala yan. Pakanalang ng mga lulong yan para sirain. Ngayon, matutulungan ba kayo ng boss nyo? Mabibigyan pa ba kayo ng ayuda? Yan ang ating aalamin sa susunod. Sa susunod, yan ang ating tututukan. Kaya kung sabi ko sa inyo, kung umabot kayo sa video na ito, i-like mo ulit yung video natin ha. Baka huli ka na sa pagpasok, i-like mo at i-share mo. Ito pag-usapan natin. Mas maganda sa mas maganda. Ano sabi? Yung laging nagsasabi, ob. Binabati ko niya si Senador Marcoleta. Saan daw kukuha ng boto si Senador Marcoleta? Yun ang sabi niya lagi sa sa mga vlog niya, sa mga palabas niya. Eto. Papaliwanag sa iyo ni Attorney tawag nito, Attorney Topacio. Makinig ka, ob. Marikina yata nanalo. Marikina? Natalo si Teacher Estela Di si Sino nanalo doon? Si yung babae ba ang nanalo? Yung asawa ni Marcy. Si Marcy ba nanalo? Wait lang congratulate muna natin lahat ng mga nanalo ha. Final trench. Ito na, top 15 senators. Pero doon lang tayo sa hanggang 12. Congratulations, Senator Bongo. Congratulations. Kasama na natin lahat para fair. Kasi mga bagong senador na to So, ito na yung mga pumalit doon sa mga natalo. Merong nakapasok na re-electionist, merong bago, merong galing sa pahinga, at merong bago talaga, kagaya ni Miss Camille Villar. Tama, si Senador Marcoleta at si Tulfo. So, ito yung mga bago. So, congratulations, Senator Bongo, Bam Aquino, Senador Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Senador Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, Senadora Camille Villar, Lito Lapid, Senadora Amy Marcos. Yun, yung 12. Kaya, salamat po at sana aabangan namin yung next episode na yung mga dumorobo kay Tatay Digong. Yun ang gusto namin tutukan nyo. At syempre, alam naman natin na itong mga ito ay hindi na ito papabor sa impeachment kasi alam nila gugulo lang Alam nyo ang nagpagulo sa atin? Yung mga durobo na natalo. Sila yung mga nagpagulo. Ngayon ito, hindi naman to, ang gusto na to kaayusan itong mga senador na to. Hindi yan maniniwala doon sa mga dorobo sa kamara. Lalo na yung lulong. Sana nga mapalitan din yung lulong na yun. Tuloy natin. Attorney Topacio. Congress panalo mag-asawa. Maayos yung mga yon, kilala ko yung mga yon. Matitino, God-fearing yon maka-Diyos yung mga yon. Buntik na, ipapatanggal pa naman ni Ma'am Estela yung mga INC doon. Alin? Sa Marikina. Yun ang nangyari sa kanya. Pagigiba daw niya yun. Etong kay Kadan, nangangahulugan lamang na nakikita mo yung puwersa ng Iglesia ni Cristo. Kasi sabi ni Secretary Larry Gadon sa kanyang mga analysis, wala daw pagkukunan ng boto si Dan Marcoleta Totoo yun. Di mali.
Di ba? Nagkamali. Nagkamali siya ng analysis niya. Hindi na siya pwedeng mag-analyze. Oo. Naging analysis na lang. Okay. Uy? Anyway, speaking of puwet, si Dan Fernandez, pangatlo. Si Dan Fer. Nanalo siya sa kanya. Talo. Talo. Pangatlo. Ano bang kung tatlong gobernador, panalo siya. Isa lang. Talo. Hindi naman parang konsel yan, di ba? Pag ang konsel, 6 daw sa first. Yan ang mga notable na natalo, si Dan Fernandez. Hindi niya na-google na matatalo siya. Kaya pala sinagat niya na. Sinagat niya na yung trabaho niya nung last time. Ay, ganun ba yun? Para at least masyado siyang exposed. Oo, exposed. Hindi naman nakatulong sa kanya. Alam mo, baka nag-backfire pa sa kanya yun na masyadong maangas siya. Di ba? Congratulations kay Maring Sol Aragones. Yo! Wow! Congratulations, Mang Sol. Di ba? Tama. Yan. Sino pa bang mga nanalo? Sino pa bang mga kilala mo? Natalo Si Caloocan. Wala namang kaduda-duda yun Alam mo, kung sinabi mo sa akin ngayon na nanalo si Trillanes doon at takihin ako sa puso rito, toda sa... Siyempre, senator yung kalaban di ba? Kahit na. Congratulations. Ayan. Senador nga, King Kuy naman. May mga... Ito. May mga nananalong senador na hindi kailanman nananalo sa local. Di ba pinag-usapan natin yan? Noong isang episode natin. Yes. Oo. Katulad ni Bong Revilla, nananalong senador yan, hindi nanalong sa lokal. Yeah. Nanalo, vice governor. Bago governor, natalo. Yan si Ping Lacson, palabanin mo sa Cavite yan, di mananalo yan. Hindi siya kilala. Oo, totoo. Si Coco Pimentel, talo, congressman. Talo? Oo, talo. Di ba? Talo si Coco Pimentel. Si Abby Binay, talo, no? Ay, hindi. Oo. Talo si senador. Nanalo si Nancy. Opo. Natalo niya yung asawa ni Nancy Binay. Ni Abby Binay. Si Campos. Opo. Na medyo kinampos ng boto. Kaya medyo hindi maganda nangyari. Si Aramina nga talo pero si Angelo De Leon nanalo. Konsehal. Attorney, sa Manila. Sa Manila, runaway winner si Mayor Isko Moreno. Balik siya. Ayun, balik Natalo niya si the incumbent, si Hani Lacuna at si Sam Versosa. Opo. Yan. Sa natin baba. yan. Sa baba. Pasig. Sa San Juan pa sino nanalo? Ay, wala pa. Wala ba? Balita, mamaya tignan natin yan. Pero anyway, mga kababayan, ang panawagan lamang namin dito ay tapos na po ang eleksyon. Dapat sa atin ang politika ay isang araw. O dapat tapos na. Wala na tayong pag-aawayan dito. Let's forge together as one. Wala na sana. Oo, sana. Kiusap din ako dun sa mga congressman, senador, kung sino man yung mga kaaway ninyo, tigilan nyo na yan. Magtrabaho na po kayo kasi ang dami nyo na rin tinapong pera. Fresh start. Yes. Speaking of tinapong pera, siguro under the new constitution, hindi constitution natin yung constitution, ibig sabihin yung ano bang constitution sa Tagalog? Konstitusyon? Hindi. Kastila yun Ibig sabihin yung membership, yung people who constitute the Senate. Ay yan, move on na ha. Huwag na masyadong bitter Doon sa mga natalo, abangan na lang namin. Yung galingan nyo kasi. Tsaka wag na kayong bira ng bira. Kung ano lang yung pag-uusapan, yun lang. Huwag nyo nang dadagdagan. Saka sa mga bago at natitira pang mga durobo dyan sa Kamara, meron pa kasi natitira meron pang nanalo na taga Batangas, pero meron hain sa ombudsman yun. Yan ang sabi ni Aling Lolit. Meron nakahain sa ombudsman na merong parang disqualification ata di umano o ano man yun. 'Di ba? At meron pang taga Lucena na nanalo na grabe. O konti lang palang boto kung umasta at kung bumatikos kay BP Sara at kay Tatay Digong. Akala mo, ang boto lang pala ay 35K. At doon naman sa taga Sambales na wala naman palang kalaban, kaya nanalo. Naku, kung may kalaban yun, talo rin yun. Sino pa? May natitira pa
Sino-sino pa sila? Abangan natin sa susunod kung aatake pa ba sila. Wala na yung mga bayan-bayan sa kamara. Nagtatalo na. Ilan sila? Yung isang nakasalamin na yung isang teacher. Yung isang naka-violet lagi. Wala na sila. Kaya wala na maingay sa kamara. Sila lang naman yung nakikita natin na gustong-gustong patalsikin at impeach si BP Sara. Sila yung nagiging front. Sila yung nagiging attack. Attack dog, di umano. Sila yon. Kaya sabi ko nga sa inyo, ngayon, simula na ng pagbabago, 20th Congress, yung impeachment na yan, wala na. Basura na yan. Kaya kung umabot ka sa video na ito, sabihin mo sa akin kung nasan lugar ka at kung lagi ka nakantabay, shoutout sa iyo ha. At hindi ka pa naka-like, sabi na mag-like ka muna tapos i-share mo na rin. At abangan natin yung mga susunod na mga balita. Salamat nga pala muli doon sa mga nanalo na congressman na bago na kaalyado ni BP Sara. At salamat muli doon sa mga senador na bagong luklok ng taong bayan. Maging ano na po kayo, wag na po kayo makisali dyan sa impeachment na yan. Ang nagpagulo lang dyan, kilala nyo naman. Si Lulong. Ngayon, magtatanda na yan dahil alam na ng taong bayan, alam na rin nila na malakas talaga mga Duterte. Diba? Sa totoo lang tayo. Kahit saan mo dalin. Kita mo yung isang matanda sa Cebu. Kung ano yung paninira kay Tatay Digong. Boto, 350,000. Kumpara sa 1.4 million. Sino siya? Di panalo si Ate Pam. Ngayon, inendorso ni BP Sara yung congressman District 5 ng Quezon City. Panalo. Ganyan. Basta inendorso. Miss Camille, si Miss Amy, inendorso. Panalo. Diba? Anak kayo ng bugi. Hindi pa kayo magtanda. Pag kayo pa ay magsimula at bumatikos na naman sa mga bago, pakiusap lang Wag na ho kayong babatikos kay BP Sara. Kasi nilukluk ho yan ng milyon-milyon na Pilipino. Gaya ng gawin ni Tatay Digong, di ba? Si Ate Lenny dati, si BP Lenny, sinasabihan na impeach. Ano sabi ni Tatay Digong? Huwag niyo impeach yan, tigilan niyo yan. Nilukluk yan ng taong bayan, patapusin niyo ng termino yan. Ganon dapat. Hindi yung, abangan natin. Kasi siyempre magsisimula na to si Ate Amy. Dito sa umpisa na yung kaso sa ombudsman, yung pagkakaalam ko, meron na atang sinupyanan na general general. Abangan natin yan Tutok lang kayo lagi sa ating mga reaction video. Hanggang sa muli share mo agad. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ko na at i-bell all nyo. Bye-bye!